Sa unang pandinig, dalawa yan. Pero sa totohanan, isa lang yan. Dahil kahit yung dalawa, pwede mo pang isummarize sa isa. At ano ang pinakamahalagang utos? Magmahal ka. Period. Magmahal ka. Dahil ang pagmamahal ang nagbibigay ng halaga sa lahat ng ating ginagawa. Kahit na anong utos pa yan, kapag sinunod mo ng walang pag-ibig, walang kwenta yan. Dahil ang isang bagay na ginagawa mo lang bilang obligasyon ay isang bagay na walang bilang sa Panginoon. Kapag napipilitan ka lang na ginagawa mo ang isang bagay at wala itong pagmamahal, wala yang pakinabang sa iyo at wala din yang pakinabang sa kaligtasan mo. Kaya nga ano ang sabi ni Santa Teresita ng Niño Jesus? Kahit maliliit na bagay, nagiging dakila kapag ginawa mo ng may pagmamahal. We cannot do great things, only little things with great love. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay, ang buong utos o ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Baga po sa inyong lahat. Ang gusto ng mga Pariseo, mamili lang si Jesus ng ilan mula doon sa 613 na kautusan na sinusunod ng mga Hudyo nung panahong iyon. Bakit po naging 613? Ilan po ba ang original na utos? Ilan po ang utos ng Diyos? 10. Naging 613 dahil ito ay paghihimay. For example, paano masusunod yung first commandment? Ito yung mga dapat mong gawin. 1, 2, 3, 4 hanggang 50. Halimbawa, 613 ang naging total ng lahat-lahat ng mga detalyadong utos para yung 10 utos ay masiguro na nasusunod dahil ayaw nilang ma-offend ang Diyos. Ang problema bilang tao, mahina memorya natin. Tama? Kaya nyo bang magkabisa ng 630 na utos? Kaya para sa ilan, naging pasanin na yung pagsunod sa utos dahil yun malang pagsasaulo nito, napakahirap na. Kaya hindi mo alam, baka mamaya yung pag-usod mong ganyan sa kaliwa, nagkakasala ka na pala. Dahil meron ka palang nilalabag na utos. Kaya itong tanong na ito, bagaman sinabi na ito'y para subukin si Jesus ng mga Pariseo, ito po'y legit na tanong o talaga namang gustong-gustong tinatanong ng mga tao sa mga guro na tulad ni Jesus. Alang gusto nilang malaman, sa dinami-dami ng kailangan naming tandaan, baka meron na lang ilan na kapag tinandaan namin, mahalaga, yun ang gagawin namin. Pero ang problema, kapag namili si Jesus ng mahalaga, para niyang sinabi na yung iba, hindi mahalaga. At kapag sinabi niyang mahalaga itong mga bagay na ito at mayroong mga hindi mahalaga sa palagay ninyo, susundin pa ba yung mga itinuturing na hindi mahalaga? Paano kung yung iba yun ang ginagawa? Ibig sabihin ba walang halaga yung ginagawa nila? Kaya, imbes na mamili si Jesus ng mga partikular na utos para sabihin itong pinakamahalaga,
ang ginawa ni Jesus, nilagob niya. He summarized all these 613 commandments not into 10, but into 2. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Pakiulit. Very good. At ito naman daw ang pangalawa. Ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Pakiulit. Sa unang pandinig, dalawa yan. Pero sa totohanan, isa lang yan. Dahil kahit yung dalawa, pwede mo pang isummarize sa isa. At ano ang pinakamahalagang utos? Magmahal ka. Period. Magmahal ka. Dahil ang pagmamahal ang nagbibigay ng halaga sa lahat ng ating ginagawa. Kahit na anong utos pa yan, kapag sinunod mo ng walang pag-ibig, walang kwenta yan. Dahil ang isang bagay na ginagawa mo lang bilang obligasyon ay isang bagay na walang bilang sa Panginoon. Kapag napipilitan ka lang na ginagawa mong isang bagay at wala itong pagmamahal, wala yang pakinabang sa iyo at wala din yang pakinabang sa kaligtasan mo. Kaya nga ano ang sabi ni Santa Teresita ng Niño Jesus? Kahit maliliit na bagay, nagiging dakila kapag ginawa mo ng may pagmamahal. We cannot do great things, only little things with great love. Kaya sabi din ni Mother Teresa ng Calcutta, kapag ikaw ay pinaghugas ng pinggan, huwag mong hugasan dahil marumi. Hugasan mo dahil mahal mo yung susunod na gagamit nito. At kung mahal mo yung susunod na gagamit nito, hindi ka mag-iiwan ng tutong. Kung mahal mo yung susunod na gagamit nito, hindi mo iiwan yung mga kaldero at hugasan mo lang yung plato at yung baso. Kung mahal mo yung gagamit niyan, hindi mo basta-basta yan, babanlawan. Sisiguraduhin mong walang sabon yan. Amen ba yon? Kasi magfe-flavor dishwashing liquid yung susunod na kakainin niya kapag hindi mo inugasang mabuti. Ganyan po ang pagmamahal. Ano man ang ginagawa natin, kapag nilakipan natin ang pag-ibig, mas nagiging maganda, mas nagiging mabuti. Sabi nga ni San Pablo, makapagsalita man ako't makagawa ng mga dakilang bagay kung wala akong pag-ibig, para lang akong pompyang na umaalingaw-ngaw, ang lahat ng aking bagay na ginagawa ay walang silbi. Kaya ano ang pinakamahalagang utos? Magmahal ka. Pero hindi sinabi ni Jesus na basta magmahal ka lang. 3 beses niyang inulit. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kaya wag ka lang magmahal. Magmahal ka ng buo. Sabihin nyo nga, magmahal ng buo. Pag sinabi mong nagmahal ka ng buo, hindi ka namimili ng mamahalin mo. Kaya po, isa lang yung utos na ito, dahil makinig kayong mabuti. Kung minamahal mo ang Diyos ng buo, hindi lang Diyos ang mahal mo. Mahal mo rin maging ang mga minamahal niya. Mahal mo rin lahat ng bagay na Kanya. Mahal mo, pinahahalagahan mo lahat ng bagay na pinapahalagahan niya. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo din ang tao dahil ang tao ay mahalaga sa Kanya. Amen. Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo din ang kalikasan dahil ang kalikasan ay nilikha ng Diyos at ito'y Kanya. Amen ba yon? Kapag mahal mo ang Diyos ng buong buo, mahal mo rin pati ang simbahang kinabibilangan mo dahil ito ay Kanya. Amen ba yon? Kaya dapat kung nagmamahal ka sa Diyos, lahat ng bagay ginagawa mo para sa kabutihan ng kapwa-tao,
para sa kapakanan ng kalikasan, para sa kapakanan ng ating simbahan. Dahil ang lahat ng ito, lahat ng bagay na ginagawa natin alang-alang sa pag-ibig, para sa kapwa-tao at para sa buong sangnilikha, para sa simbahan, ay hindi lang nagiging pagtupad sa utos ng Diyos, ito ay nagiging tanda ng pagpapahalaga at pagpupuri natin sa Kanya. Amen ba yon? Worship God is not constricted into going to Sunday Mass and worshiping the Lord. Mahalaga yon. Yung pagsisimba, mahalaga yon. Pero hindi lang yon. Mahalaga din na ipakita mo na mahalaga sa iyo at sinasamba mo ang Diyos kapag iginagalang mo ang kapwa mo, kapag minamahal mo sila, kapag hindi mo sinisira ang kalikasan, at kapag pinagmamalasakitan mo ang simbahan. Sa paraang ganyan, minamahal mo rin ang Diyos. Huwag kang mamimili kung paano mo mamahalin ang Diyos. Minsan kasi Lord, pwede bang mahal naman kita? Magsisimba ako palagi, magdadasal ako palagi. Pero Lord, ayoko talagang patawarin yung kaaway ko. Sorry to say, not counted. Hindi po pwedeng mamimili ka lang kung paano mo mamahalin ang Diyos. Anong sabi? Magmahal ng buo. Hindi yung mamimili ka lang kung ano sa mga utos ng Diyos ang susundin mo. Hindi yung mamimili ka lang ng taong mamahalin mo. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Kahit dayuhan, kapag nangailangan, tulungan mo. Kasi tandaan mo, minsan ka ring nangailangan. Meron ba ditong tao na kahit kailan ay hindi nangailangan? Taas ang kamay. Lahat naman tayo, sa isang pagkakataon sa buhay natin, nangailangan tayo. Amen? Kaya sino ka para mamili ng tutulungan mong tao? Sino ka para ng buo, mahalin din natin ang mga mahal ng Diyos. Amen ba yon? Ganon din sa tao. Kapag nagmamahal ka ng tao, magmahal ka ng buo. Minsan, hindi ko naman masisisi yung mga nabibigo sa pag-ibig. Kaya po siguro ang prinsipyo nila, Father, dapat po pag nagmamahal, hindi mo binibigay lahat. Kapag hindi mo binibigay lahat, hindi ka na nagmamahal ng buo. Nagmamahal ka ng hati. Parang pizza, pag nagmahal ka, ang ibibigay mo lang 1/3. Konti lang. Madami. Nabibilang ba ang pag-ibig? Oo o hindi. Nabibilang ba ang pag-ibig? Oo o hindi? Hindi. Dahil kung nagbibilang ka ng pag-ibig, hindi ka nagmamahal, nangangalakal ka. Kaya mo sinasabi na magtira sa sarili kapag nagmamahal. Dahil ang tingin mo sa pagmamahal, kapag ibinibigay mo, nawawala sa'yo. Ang hindi mo naiintindihan kapag nagmamahal ka ng totoo, hindi ka nababawasan, nabubuo ka. Because we were created to love. And whenever you love wholeheartedly, you are fulfilled. Kapag nagmamahal ka ng buo, mas nabubuo ka. Kaya pag pakiramdam mo, nababawasan ka kapag nagmamahal ka, malamang hindi totoo yung pagmamahal mo. Ang pagmamahal mo, ginagawa mo lang para manlimos ng pagmamahal mula sa ibang tao. Kaya feeling mo nawawalan ka, kasi yung ibinibigay mo, gusto mo ibalik sa'yo. Humihingi ka ng kapalit. At kapag hindi na ibigay sa'yo,
yung kapalit na hinihintay mo o inaasahan mo, feeling mo nawalan ka. Pero ang totoo, hindi naman. Feeling mo lang yon dahil ang motibasyon mo ay hindi puro, makasarili. Kaya, ang taong buo, ang taong alam niyang minamahal siya ng Diyos, alam niyang nilikha siya ng Diyos para magmahal, ang taong buo, hindi nagmamahal ng hati. At makinig kayo, ang taong kapag nagmahal ay palaging hati, hindi mabubuo. Magmahal ng buo. Father, paano kapag nasaktan ako? Father, paano pag niloko ako? Tandaan mo, kapag nasaktan ka at niloko ka, pag nawasak ang puso mo, ang Diyos na lumikha nito, ang muling magbubuo nito. Kaya yung tanong na, where do broken hearts go? Minsan mali-mali kung pinagdadala natin ng sirang puso eh. Kapag ang puso'y nasugatan o nawasak, saan natin dinadala? Kung minsan sa ibang tao. Excuse me. Nasaktan ka ng isang tao pero hindi tao rin ang magbubuo ng puso mo. Sino ang gumawa ng puso ng tao? Sino ang naglagay ng pagmamahal dito? Sagutin niyo ako, sino? Ang Diyos. E di sa Diyos mo dalin, hindi sa ibang tao. Hindi obligasyon ng ibang tao na i-repair ang nasirang puso mo ng ibang tao. Where do broken hearts go? Kaya hindi nabubuo kasi dinadala mo sa tao na hindi naman kayang magbuo niyan. Huwag mong iasa sa ibang tao ang pagkukumpuni ng puso mo. Yung iba naman, dadalhin ang puso kung saan-saan. Sa Sagada, sa Baguio, sa Boracay, sa Palawan, kasi magso-soul searching. Kaya pag uwi mo, hindi lang puso mo ang may sugat, pati bulsa mo. Nabuo ba ang puso mo? Sagot, oo o hindi. Madalas hindi. Kasi hindi dapat dinadala sa mga lugar ang puso. Ang lugar kung saan mabubuo ang puso ay walang iba kundi ang kamay ng Diyos. Kapag na broken heart ka, pag naging broken hearted ka, wala kang ibang dapat puntahan kundi ang Diyos. Because it is only God who can mend broken hearts. Pasasaan pa't sinabi niya sa aklat ng Salmo, the Lord is close to the broken-hearted. Pakiulit nga po. At sabi sa unang pagbasa natin ngayon, ano ang sabi niya? Kapag kayo'y inapi, kapag kayo'y sinaktan, pakikinggan ko kayo sapagkat ako'y mahabagin. Ganyan ang ating Panginoon. Inuutusan niya tayong magmahal. At alam niya na kapag sinunod natin ito, posibleng tayo'y masaktan. Kaya ano ang kasiguruhan na ibinibigay niya sa atin? Magmahal man tayo't masaktan, mayroon tayong Diyos na babalikan. At ang puso nating nawasak, ang puso nating nabigo, tandaan ninyo, kayang-kayang paghilumin ng Panginoon. Basta sa Kanya natin ito dadalhin, hindi sa ibang tao, hindi sa kung saan-saang lugar. Because the perfect place to mend broken hearts is the hands of God. Simple lang ang utos ng Panginoon, magmahal tayo. At kung ano man ang magiging resulta nito, ang Diyos na ang bahala sa atin upang tayo ay kalingain. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila.
Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.